So, what's up mga kabiyaya at mga kadabar cards at mga katulponatics dyan. So, ang topic lang naman ang topic ko lang naman ay itong isa sa mga vlogger na kailan lang ay nagpuputok about Senator Rapi Tulfo. Ito kasing vlogger na to ay inilabas ang baho ni Senator Rapi Tulfo kuno. So ito yung tatalakayin natin, ito yung pag-uusapan natin. Ano nga ba ang dahilan? Bakit sila nagkaganito? No, bakit siya nagalit kay Senator Rapi Tulfo? At bakit bakit dati daw itong tigapagtanggol ni Senator Rapi Tulfo at ngayon daw ay isa na siyang mortal na kalaban ni Senator Rapi Tulfo. At itatalakayin din natin kung ano yung pinagkaiba ng mga sumusuportang vlogger kay Senator Rapi Tulfo at versus po doon sa mga vlogger na against to Rapi Tulfo. Pag-usapan din natin yan, ha? So ito nga mga kabiyaya, mga ka-Dapper Cards, ito nga, itong si Super DM, yan, baho ni Rapi Tulfo inilabas na, ganito siya, nakalagay, ganito siya pag walang camera. Ang hirap kasi dito sa mga vlogger na to, mga ka-Dapper Cards. Pag hindi nasusunod ang kagustuhan nila, kaagad silang nagagalit. Ngayon po yung about naman po doon sa dati siyang supporters or dating tigapagtanggol ito ni Senator Rapi Tulfo. At ngayon kaaway niya na kung ikaw ay magtatanggol sa isang tao or sa isang kilalang personalidad dito sa Pilipinas, dapat hindi ka naghahangad ng kapalit. No, hindi ka dapat naghahangad ng kapalit na porke tigapagtanggol ka, tapos ngayon pag nagsumbong ka or lumapit ka kay Senator Rapi Tulfo at hindi ka napagbigyan, magagalit ka. Parang ano naman to, parang ang OA naman. Parang ang babaw naman nun, no? So panoorin muna natin to para mas maganda. Rapi Tulfo, manood ka! Alam ko, kilala mo ako. Ako si Super DM. Ang tagapagtanggol mo noon pero kaaway mo na ngayon. Ay grabe. Wala akong pakialam kung idol kita. Ang ipinaglalaban ko ay mga kababayan ko. Ang nakasairing naway lubot si Rapi Tulfo. Akala ko ba kakampi ka ng mga mahihirap? Pero kakampi ka lang pala ng mga sikat. Kapag may mga sikat na lumalapit sa iyo, tatawagan mo agad. Tapos makimarites ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa iring lubot si Rapi Tulfo. Ito ang tandaan mo si Rapi Tulfo. Hindi kami papayag hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang nakinabang sa paluwagan, sino ang mga nakipagsabuatan, at kung paano mapaamin at kung paano mahuli. Kasi kapag nahuli itong admin, ay aamin yan. Babawiin niya sa mga kakilala niya na binigyan niya. Bawiin niya yung binigay niya para makapagripan siya. Kaya Sir Rapi Tulfo, kahit aabutan ng 1 taon, babalikan kita. Pero kapag hindi mo pa rin kami tinutulungan, ako ang magiging pinakamabangis mo na kaaway dito sa Battle of Social Media. So kailan mo kami tutulungan si Rapi Tulfo? Kapag... kakatanong mo lang kung kailan ka tutulungan. Tapos nagtatanong ka agad kung kailan ka ulit tutulungan. Ang hirap kasi dito yan, shoutout pala sa mga kabatas dyan. Yung mga, tulponatic, shoutout. Ang hirap kasi dito, no, sa mga vlogger na to, lumalapit po ata to kay Senator Rapi Tulfo about sa problema nila sa kanyang lugar. Ngayon, hindi siya napagbigyan. Ngayon, nung hindi siya napagbigyan, ganito ang ginawa niya. Nagsusuper science siya, galit na galit siya kay Senator Rapi Tulfo. Paalala ko lang sa inyo, no? Ikaw lang ba ang may problema dito sa Pilipinas? Ikaw lang ba yung may karapatan na magsumbong at karapatan ba na ikaw yung kauna-unahang priority ni Senator Rapi Tulfo?
Porket pinagtatanggol mo si Senator Rapi Tulfo noon is dapat maging priority ka na uunahin kang tutulungan. Ano yun? Pagpunta mo doon, kailangan tutulungan ka kagad. Ako mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, nagcha-charity or feeding program po kami dati ni Boy Sardinas. Ngayon si Boy Sardinas tuloy-tuloy pa rin. Kasi hindi na ako nakakasama sa kanya. Masyado na marami na tayo appointment. Marami kami mga meeting eh. Oo. Kada isang linggo 3 beses po kami nagpapakain or nagpipiding program sa labas po ng TV5. So yun naman po wala naman pong nagutos sa amin doon, kusang loob po namin yun, no, ng mga panahon magkasama kami ni Boy Sardinas. So, pero si Boy Sardinas tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Yung nasimulan namin, no. So yun, doon ko makikita na sobrang daming mga kababayan po natin, mga ka-Dabarkads, mga katulpo. Yan, mga katulpo, shout out. Yan. Marami po tayong mga kababayan doon na umaasa, no? Umaasa po na matulungan ni Senator Rapi Tulfo. Siguro hindi bababa sa 50 na tao or 100, siguro mga 100 gano'n na nakapila doon araw-araw. Iba-iba po 'yun, ha. Para sa kaalaman nyo lang. Ngayon, itong vlogger na to, kung saan ka manggaling na lumuwas ka na pa Maynila or papuntang Mandaluyong sa TV5, no? Para makahingi ka ng tulong kay Senator Rapi Tulfo. Tapos ngayon, na hindi ka natulungan ay galit na galit ka. Isipin mo hindi lang ikaw yung may kailangan kay Senator Rapi Tulfo. Halos lahat dito sa Pilipinas ay umaasa na matulungan ni Senator Rapi Tulfo. At isipin mo iisa lang si Senator Rapi Tulfo. Ang dami nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ni Senator Rapi Tulfo, no, umaabot pa nga ng ilang buwan, no? Umaabot pa ng ilang buwan na bago niya matulungan. So ikaw na kailan ka lang ata yung problema mo na yan, gusto mo action agad. Sino ka para unahin ka, i-priority ka? Sa dami-raming mga tao na mas nauna pa sa'yo na nangihingi ng tulong kay Senator Rapi Tulfo, syempre, hindi naman agad na ikaw yung unahin, mas uunahin pa yung mas nauna sa'yo. Ito hirap dito, no, mga kabiyaya. Sa mga tao na, kaya minsan mag-ingat-ingat kayo dyan sa mga tao na nagtatanggol sa inyo. Oo, kasi may mga tao na na may kapalit yung ginagawa nila. Katulad doon dito lumalabas dito sa vlogger na to na kaya niya lang pala pinagtatanggol si Senator Rapi Tulfo noon dahil may kailangan siya. Kailangan niya. Ngayon, kailangan niya si Senator Rapi Tulfo, hindi siya napagbigyan, nagalit siya. Isipin lang, lang kasi yung mga yung mga tao na nagagalit kay Senator Rapi Tulfo. Ayun yung mga tao na napakabababaw at napakahihina ng mga pag-iisip. Pero mo isipin nyo sa dami-raming mga kababayan natin na nangangailangan or kailangan ng tulong ni Senator Rapi Tulfo, syempre hindi naman agad yan mapagsasabay-sabay. No? Mas marami pang ang problema si Senator Rapi Tulfo kaysa sa presidente natin. Ako, nakita ko yung yung mga tao doon sa TV5, ang daming umaasa na matulungan sila ni Senator Rapi Tulfo. Siyempre, sa sobrang dami, hindi naman agad dyan na matutulungan lahat yan. Saka ito pa. Bakit sinisisi mo si Senator Rapi Tulfo kung hindi ka natulungan? Bakit? Pinapunta ka ba niya doon? Pinapunta ba siya doon, Sa mga nakakaalam kasi ngayon ko lang ito napanood Ngayon ko lang din ito nakilala. Yung kinontent si Senator Rapi Tulfo, ngayon ko lang siya napanood. Pinapunta ba sila ni Senator Rapi Tulfo doon sa TV5? Kasi kung halimbawa na pinapunta sila hindi pala sa TV5 to pumunta, no? Sige, yan mo na yan. Kung sakali man na sila tinawagan sila ni Senator Rapi Tulfo, ganito, Tutoy, Dodong, punta ka dito sa TV5 para mapag-usapan natin yung problema mo. Kung halimbawa, sige, kahit secretary or staff ni Senator Rapi Tulfo tumawag sa'yo,
pumunta ka dito para magpag-usapan natin yung problema mo. At pagdating doon, hindi man lang kayo hinarap, or hindi man lang kayo tawag dito, hindi kayo inasikaso, may konting pagkakamali po doon si Senator Rapi Tulfo at yung mga staff niya, no? Ngayon, hindi rin pa doon at matatapos ang kwento dyan. Eto pa, hindi dapat ikaw yung nangihingi ng tulong, dapat ikaw yung mahaba ang pasensya. O kung ano naman, sakaling pinapunta nga kayo doon tapos hindi kayo natulungan ngayong araw. So may mga iba pang pagkakataon na pwede kayong mag-antay kasi kayo na nga lang. Ang hirap kasi dito sa Pinas, kadalasan kung sino pa yung mga nangangailangan ng tulong, sila pa yung mga demanding. Sila pa yung mga parang atat na kapag hindi mo sila natulungan, magagalit pa sa'yo. Sa ilang taon ko po na pag-charity nung hindi pa ako nagiging reactor, danas na danas ko yung mga ganitong pag-ugali ng mga tinutulungan ko. Pero nga dati pinabahayan ko eh. Oo. So pinapasagot sa akin yung sinanla na lupa nila. Biruin mo, binigyan ko na ng bahay, kumpleto na lahat. Tapos gusto pang ipasagot sa akin yung lupa nila noon na sinanla. Nagkakahalaga ng 60,000. Hindi ko kinuha. Hindi ko binayaran yung lupa na yun. Hindi ko hindi ko sinagot. Nagalit sa akin. Wala daw ang kwentang vlogger. Pinagkakitaan ko lang sila pero ang wag ka, ang revenue 149 pesos. So nangyari sa akin to, kaya relate din ako dito sa pinagsasabi nito eh. Ganito yung nangyari sa akin. Wala daw kwentang vlogger. Pinagkakitaan lang daw sila. Pinakamataas kong views sa kanila nasa 1,000 lang. Diba? Paano pinagkakitaan? Wala pa dun sa katiting wala pa sa 1 yero yung wala pa sa 1 yero yung yung halaga ng kita ng video nila. Kaya ewan ko ba't nila nasasabi yun, no? So dito sa vlogger na to, mga Kadabarkads, ang pangit ng mindset nito. So kaya mo lang pala pinagtanggol si Senator Rapi Tulfo. Kaya para sa oras na kailangan mo ng tulong, asikasuhin ka kaagad. Nag-iisa ka lang bang Nag-iisa ka lang bang tao dito sa Pilipinas na para ikaw yung i-priority? Okay, tuloy natin. Ako! Anak sa ring lubot, pumunta kami ng Senado. Kasi kilala ako ng staff ni Supremo. Ayan yung picture, oh! Ayan, pumasok kami. Kasi hindi basta-basta makapasok sa Senado. Pagpunta namin doon, tumawag kami. Natagalan pa kami. Sinasabihan lang kami na may susundo sa inyo dyan, pero wala naman palang sumundo. So, ayan, natagalan kami. Grabe, sa labas. Grabe, hintay namin sa labas. Parang natutuyo na kami. Parang mga tuyo kami na pinapaarawan. Grabe, wala man lang upuan sa... Sorry, bawal magreklamo. Basta, nirayuma na yung likod namin. Grabe sa kakahintay, grabe ang tagal namin doon. Tawag. Humihingi ka ng tulong, natural na magtiis ka. Walang napaka-demanding mo pala. Kahit ako si Senator Rapi Tulfo, di kita tutulungan eh. Anak ng teteng no? Hingihingi ka na nga lang tulong, demanding ka pa. Ayaw mo pala mainitan, hindi sana hindi ka pumunta doon. Blood mo ako eh. Nakakaubo naman tong pinagsasabi nito. Para daw silang mga daing na nakabilad sa initan. Una-una. Ano gusto mo? Naka-aircon ka. Ang gusto ata nito, Senator Rapi Tulfo, ang gusto sana nito, pagpunta nila doon, ilagay agad sila sa malamig na lugar. Sa condo, ganon, sa hotel, para doon sila magantay sa'yo. Tapos, ikaw, Senator Rapi Tulfo, ikaw yung pupunta dapat sa kanila. Kasi ayaw nila mainitan eh. Para daw silang binilad doon. Sakit mo sa ulo. Kami nang tawag. Grabe yung tinatawagan namin. Parang nag-uulang ng oo, pero inuuho. Anong tawag niyan? Basta parang inuuho. Parang uulang ng oo sa amin, pero hindi naman nakikinig. Hindi pa rin kami nakapasok. So, hanggang sa naggabi na. Hapon pala. Tapos, pumunta kami umaga, tapos nahapunan pa. Naghintay talaga kami. Para matulungan lang ang kababayan ko. Tapos,
nung nakapasok na kami kasi sinundo na ng staff. So yun, nakapasok na kami. Harangan pa kami sa maraming nagharang-harang sa amin. Grabe, napakahirap pumasok talaga. Nakakapagod pumasok sa Senado. Ilang beses kaharangin. Sa Senado Tatawag pala. pa ulit, sino ang kausap nito? Sino nagpapasok dito? Sinong ka-appointment nito? Ganyan. Tatawagan pa ulit. Yan. Kada pintuan, harangin ka na naman. O ano ang appointment mo? O, sino nagpapasok sa'yo dito? Anong pangalan? Tatawagan namin. Yan, napakahirap pumasok. Malamang, Senado yun. Malay ba ng mga nagtatrabaho doon kung may dala kang bomba? Anak ng timang ka, oh. Buti sana kung sikat ka na, na personalidad na pwede ka na, uy, si ano pala to? Sige po, pasok po kayo. Diba gano'n? Hindi ka naman nila kilala. Malamang tatanungin, Senado nga yun eh. Malamang, puro mga politiko nandun, paano pag may dala kang bomba? Malamang tatanungin ka doon, ay, naku po. Pangalang. Pagpasok namin sa opisina o sa Senado, upo na naman kami. Ilang oras kami nakaupo doon. Sumakit na naman yung puwit namin sa kakaupo. Naghihintay kami kay... Ayaw mo noon, at least nakaupo ka. Kaysa, kanina nagre-reklamo ka, nasa initan ka. Ngayon na pinaupo ka doon, malamig-lamig doon sa loob, nagagalit ka rin. Isang lulugar sa'yo. Okay. Tol po kasi nag-session pa daw sila. Nagmarites pa sila sa taas. Sorry, natawa ko. Tapos, pagkatapos namin naghintay, pagkatapos ng session nila, pinuntahan na namin. So, wala na pala, nakaalis na! Anak, sering na may lubot. Naghintay kami tapos, umalis na pala. Nakaalis na. Napakahirap pumasok. Pero, iniwan lang kami sa Senado. So, ganito kasi ang nangyayari. Nagpapatulong ako sa staff ni Supremo para makapasok ako sa Senado. Kasi gusto ko makausap si Rapi Tulfo. Kaso nakalabas na, sinabihan kami, nag-advise sa amin, bumalik na lang bukas. So, pagbalik ko bukas, ako na lang mag-isa. Kasi yung mga kasama ko, may trabaho sila. Kasi wala naman silang pera, wala naman silang pamamasahe. Ano ba to? Pinapunta ba sila ni Senator Rapi Tulfo? Pinapunta ba sila? Kasi kung pinapunta sila, no, may pagkakamali dito si Senator. Pero kung hindi naman, ikaw yung nagpunta doon, wala ka dapat isisi kay Senator Rapi Tulfo. Tsaka hindi pa rin eh. Alam mo, kung ikaw yung nangihingi ng tulong sa isang tao, kailangan mo magantay. Hindi yung parang ikaw pa yung galit. Parang yung pinautang mo, kapag siningil mo siya pa yung galit. Ay, nako! Tapos ang kausap pa ay yung staff daw ni Supremo, ni Robin Padilla ata, ano? So, ang labo talaga. Ngayon ko lang tunanan, pag kailangan mo ng tulong, kailangan priority ka. Kailangan, kapag ikaw pala, ang hirap pala, no? Ang hirap din ng katayuan ni Senator Rapi Tulfo. Pag may nagtatanggol sa kanya, katulad nito, nagtatanggol tong vlogger na to kay Senator Rapi Tulfo. Kaya pala nagtatanggol, para nga naman pagdating ng panahon, na kailangan niya ng tulong, makakabilis yan ng makalapit kay Senator. Okay, tuloy natin. Ang pambayad sa bahay. Kasi, na-scam nga sila. Walang-alang naman, yan lang pupunta namin. Pila-pila kami, tapos walang pambayad sa bahay. Di ako na lang ang bumalik. No? Ako ang voluntaryo, mag-isa. Punta ako. Tapos pag Pumunta ka na. nahirapan naman tuloy ako pumasok, ako na lang mag-isa. Grabe. Alam mo, ano nangyari? Tawag ako ulit. Oh, yun. Sinasagot lang ako ng oo, pero hindi naman pala ako pinapasok. Alam mo, pangalawang balik ko kinabukasan. Mas nahihirapan ako. Kasi kailangan ng appointment. Iwala ng mga appointment. Pagpasok ko, pinapapasok ng gwardya. Tinatawag yung ginamit ko na lang yung pangalan nila ng mga staff dyan. Marami na yung staff na nakilala ko. Grabe, sinong staff? O yan, sinabi ko yung secretary, hindi ko pala yung alam ang pangalan. So ngayon, tinatawagan ko na lang siya sa sariling number ko, hindi na sa telepon nila. Tinawagan ko sa number. So ngayon, secretary, sabihin mo, ginamit ko yung pangalan mo para makapasok ako. So yun, nakapasok ako. Tapos tawag na naman ulit sa unang pinto. Harangan na naman. Sino ang nagpapasok sa'yo? Anong pangalan? Tatawagan namin. Anong appointment? Sa kabilang pinto naman. Mas lalong istrikto. Tatanungin ka na naman pero hindi ka pinapasok pagkapag walang appointment. So ngayon, hindi sana ako makapasok. Naghintay ako doon sa loob. Malamang wala kang appointment doon.
Wala to? Ano to? Tag dito. May galit talaga to kay Senator Rapi Tulfo. Hindi na issue dito yung hindi sila hinarap eh. Ang issue dito, unang-una, ba't ka magagalit porket hindi ka lang nasipot, hindi ka lang natulungan, nagalit ka kagad. Eh, yung ibang tao nga, umaabot pa ng ilang buwan pa bago matulungan ng Rapi Tulfo in action sa sobrang daming tinutulungan ng mga yan. Tapos ikaw na halos pangalawang araw mo palang reklamo ka na agad. Tapos ito pa isa, ito pa. Pupunta kayo doon, nagaling kayong probinsya, tapos sinasabi mo wala kayong pamasahe. Eh hindi niya man lang muna inano na sana mag-ipon-ipon muna kami kayo ng pamasahe kasi wala namang kasiguraduhan na matutulungan agad kayo ngayong araw na yun, nung araw na yun. Buti na lang lumabas yung staff ni Supremo. Sinundo na lang ako kahit walang appointment. So yun, sinamahan ako sa dapat taas. mag-thank you ka. Pagdating sa taas, naghintay na lang ako kay si Rapi Tulfo kasi wala namang appointment. Gusto ko lang talaga makausap. Pinuntahan namin sa opisina ni si Rapi Tulfo. Kinausap namin yung staff. Sabi naman ng staff, ay, yung problema nyo, RTI yan. Di ba iba naman ang trabaho nila sa Senado? Busy sila sa Senado. Sa RTI yan. Tapos, kailangan daw magpila sa TV5. Anak, sayring na may lubot. Kaya nga ako pumunta doon kasi hindi ko kaya magpila. Parang hindi kami maaksyonan kapag nagpila. Anak ng teteng. Alam mo ba, alam niyo ba yung mga nakapila kadalasan doon? May mga senior citizen. Ikaw nakalakas-lakas mo, hindi mo kayang pumila. Eh di wag kang humingi ng tulong kung hindi mo pala kayang pumila. Eh walang yan naman pala to eh. Ikaw na nga tutulungan, binigyan ka na nga ng advice na pumila ka doon para ano ka ba? Isa artista ka ba or sikat na personalidad ka ba na basta yung ano ba tawag dito na bawal kang pumila, ganon. Ayun. Ang dami-daming mga pumipila doon araw-araw sa TV5 kung alam mo lang. Eh hindi ka naman kasi pumunta doon kaya hindi mo alam. Tapos sasabihin mo hindi mo kayang pumila. Kasi baka hindi ka rin matulungan. Isipin niyo, pinapapunta na nga siya doon eh. No, syempre maging patas lang. Parang ano ba 'yan? Parang magiging patas ang lahat. No, walang kinakampiyan, walang paborito, ganun. Eh lahat naman ng natutulungan din halos ni Senator Rapi Tulfo, pumipila yan. Pumipila yan para para makahingi ng tulong kay Senator. Tapos ikaw na gusto mong matulungan ka, nagrereklamo ka, ayaw mong mainitan, ayaw mong pumila. Kahit ako si Senator Rapi Tulfo, hindi kita tutulungan. Tutulungan kita, tas demanding ka pa. Mag-visa lang ako. Kapag umihi ako, masisingitan. At isa pa, nagkasakit yung pamangkin ko. Pinuntahan ko kahit malayo. Kaya, nahirapan talaga kami pumila. Eh, anong connect ni Senator dun? Yung ibang sikap, kapag lumapit sa inyo, tatawagan nyo naman, hindi naman yan pumipila. Ako talaga. Kahit ako, hindi nyo man lang ako binigyan ng Yung mga sikat daw na nagsusumbong kay Senator Rapi Tulfo ay hindi na daw pumipila. Ngayon, nasan ng ebidensya mo na totoo yung sinasabi mo na hindi na pumipila or hindi na sumusunod sa batas sa Rapi Tulfo ang mga sikat na artista? Nasaan yung mo doon, yung sapat na ebidensya mo? Andun ka ba noong mga panahon na nagsumbong sila? Ganun ba yun? So pinapalabas niya rito, na mga sikat lang daw na mga tao ang natutulungan ni Senator Rapi Tulfo. Ang dami-daming mga dyan ang dami-daming tawag dito. Ang daming mga tao dyan na simple lang, hindi mayaman, may mga mahihirap nga dyan na tutulungan si Senator Rapi Tulfo. So paano mo nasabi na mga sikat lang ang priority na tulungan ni Senator?
Sa dami, ano no, ilang beses sila mag-upload sa isang araw. Ilan ba? Nasa 5? No? So, may higit pa. O may mga tao din dyan na kasing level mo lang. Tapos sasabihin mo kapag, paano mo, yung pinaka-point nun, paano mo mapapatunayan na yung mga sikat lang yung pinaprioridad ng Rappi Tulfo in action? Taon. Ako, humble lang ako. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako to si Super DM. Vlogger to ni, tagapagtanggol to ni si Rappi Tulfo. Hindi ko sinabi. Hindi ko ginagamit ang kasikatan ko para, mabigyan ng special treatment ba? Hindi ako ganyan. Kasi humble ako. Ayaw kong ipagmayabang ang naabot ko. Ang nirereklamo ko lang, kasi yung mga sikat na lumalapit sa inyo, tinatawagan nyo agad. Pero ako, ay malamang hindi nyo ako kilala. Alam ko naman na hindi nyo ako kilala na vlogger ako kasi hindi ako nagpakilala na vlogger na tagapagtanggol ni si Rappi Tulfo kasi ayaw ko nang... Sabi mo kanina, hindi mo ginagamit ang kasikatan mo. Tapos ngayon sinabi mo naman, hindi ka sikat kaya hindi ka kilala. Ano ba talaga? Sabi niya, ang linaw na sinabi niya kanina, hindi ko ginagamit yung kasikatan ko. Hindi ko ginagamit yung salitang tigapagtanggol ako ni Rappi Tulfo. Oo, hindi ko sinangkalan yun. Tapos dito sa bandang uli, kaya hindi niya ako pinapansin kasi hindi ako sikat. Sabi mo kanina, hindi mo ginagamit yung kasikatan mo. So, ibig sabihin, sa word na yun, ang ibig sabihin doon ay sikat ka para sa sarili mo. Sikat ka sa paningin mo. Alam niyo, sa mga ganitong usapin, kahit ako kay Senator Rappi Tulfo, hindi ko tutulungan. So, yung tipong tutulungan mo, demanding ka pa. Ayaw mong mainitan, ayaw mong pabalik-baliking ka. Anak ng teteng, yung ibang ang tinutulungan namin dun, nag-aantay ng ilang buwan. O, tingnan mo yung sino ba tong niloko sa nakalimutan ko tong natulungan namin. Nag-aantay siya ng halos isang buwan sa andun lang siya sa may natutulog sa labas ng TV5. O, awa ng Diyos na nakasingit siya, natulungan siya ni Senator Rappi Tulfo. Kasi doon nagantay siya. No, nagantay siya na kung kailan siya matutulungan siya. Siyempre, siguro inisip niya rin, ang dami namin, hindi lang ako yung isa na nangihingi ng tulong kay Senator Rappi Tulfo. 'Di ba? Hindi lang ako yung nag-iisang tinutulungan ni Senator, so marami kami. Kailangan kong magantay kasi ako nangihingi ng tulong eh. Ngayon, kung ikaw yung nangihingi ng tulong, kailangan mo magantay, habaan pasensya mo at magtiis ka. Hindi ganun kabilis yun na kapag pumunta ka doon, kailangan tulungan ka kaagad. Hindi ganun kabilis yung nasa isip mo, super sino to? Super dudong na lang. Okay, tuloy natin. Ayaw kong gamitin ang kasikatan ko. Oh. Pero ang reklamo ko lang, hindi ka nga sikat eh. na ako sobrang hirap magpasok. Oh. Bakit hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makausap si Sir Rappi Tulfo? Grabe, Anak ng teteng, bakit? Ikaw lang ba yung nandun tao na kailangan mo si Senator Rappi Tulfo? Kung yung iba nga din hindi matsyempohan yung si Senator Rappi Tulfo, ikaw pa kaya? Ang iniisip niya kasi ganito kasi yan. Kailangan prioridad siya ng Rappi Tulfo in action or mga staff niya or mismong si Senator. Kailangan intindihin agad siya. Kailangan tulungan agad siya. Kasi nga tigapagtanggol siya ni Senator Rappi Tulfo. Ayun na yung gusto niya rito eh. No, parang tapos yung mga about po dun sa mga sikat lang yung tinutulungan ni Senator Rappi Tulfo. Bakit? Hindi ba kami nanonood ng video ni Senator Rappi Tulfo para hindi namin alam yan? Diba? Ang gusto niya kasi dito mangyari, uy, sikat ko, tigapagtanggol ako ni Senator Rappi Tulfo, dapat i-priority niyo ako. Dapat mauna ako kaysa
kahit nasa 1,000 pa o 1,000,000 pa yung pila na yan, kailangan mauna ako dahil tigapagtanggol ako ni Senator Rapi Tulfo. Ganun yung gusto niya mangyari dito. At kaya siya nagagalit ng ganyan kasi nga hindi siya napagbigyan. Ang hirap ng mga ganito, no? Siguro kung ako sa kalagayan ni Senator Rapi Tulfo, tas ganito yung tinutulungan ko, stress din ako dito. Hingi ka ng tulong, ayaw mo mainitan. Buti sana kung... Ewan ko na lang, i-comment nyo dyan sa baba, ha? Buti sana kung pinapunta to ni Senator Rapi Tulfo, punta ka dito. Toy, hindi ko alam anong pangalan nito. Super Din? Super Din, ano ka rito? Punta ka dito. Pag-usapan natin yung problema mo. Una-una, hindi, ulit-ulit na nga lang tayo eh. Hindi lang ikaw yung hindi lang ikaw yung tao dito sa Pinas. Yun pinakamadali. Hindi lang ikaw yung tao dito sa Pinas na kailangan i-priority ka ni Senator Rapi Tulfo. Ay. Kaya walang pag-unlad ng Pilipinas eh. Kaya walang pag-unlad ng Pilipinas dahil sa mga ganitong mindset ng tao, ng mga Pilipino. Hindi ko nila lahat ha. Biruin mo, ikaw na yung manghihingi ng tulong, ikaw pagalit. Ikaw na yung manghihingi ng tulong, reklamador ka pa. Gusto mo, hindi ka nainitan. Tiga saan ka ba? Tiga Alaska ka ba? Na umuwi ka dito ng Pinas, dito sa Pinas ay mainit at dun sa Alaska ay sobrang lamig. Na kailangan pag pumunta ka dito at may pupuntahan ka, lalo na yung panghihingi mo ng tulong kay Senator Rapi Tulfo, ay bawal ka palang mainitan. So dapat pala pagpunta mo dun sa Senado, kung sino may naging contact mo, sinabihan mo na baka pwede wag nyo kami ilagay sa initan. Kasi bawal ako mainitan eh. Tapos baka pwede i-prioridad nyo ko. I-priority nyo ko dahil tigapagtanggol ako ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon, mapunta naman tayo doon sa tigapagtanggol. Inutusan ka ba ni Senator Rapi Tulfo na ipagtanggol mo siya? Inutusan ka ba niya na, uy, Super Din, pagtanggol mo ako, ipa-priority kita sa lahat ng problema mo. Hindi ka mabibilad sa initan. Dito ka lang, sa aircon ka. Gusto mo, antayin mo ako sa hotel. Iupa kita ng kondo. Hirap nung ganito, no? Buti na lang, sa akin, isang beses lang nangyari yun eh. Nagpabahay project ako. Doon yun sa Bicol. Pabahay project ako doon. Ngayon, di ko natupad yung 60,000 na sanla nila sa lupa nila. Nagalit sa akin. Wala daw akong kwentang vlogger. Pero yung bahay nila, gawa na. No? Kasi may iba pa silang lupa eh, na kailangan mabawi nila kasi nakasanla. Siguro baka ibebenta nila. So gawa na yung bahay nila, nakapag-ribbon cutting na ako, may kompletong gamit na sa loob, lahat na. Alam mo ano pa pinakamasakit doon? Yung pinakahuling-huling video na ribbon cutting, hindi nila pinalabas. Kasi ayaw na nilang ipalabas sa channel ko. Kaya sinabi ko, sige okay lang, at least natulungan ko kayo. Kahit wala nang video-video to, wala kang magagawa. Pinakita ko na lang dun sa mga tropa ko. Alam nyo itong nangyayari dito sa vlogger na to, ano lang to, parang wala lang, gusto niyang i-priority siya ni Senator Rapi Tulfo. Kaya siya nagagalit. Hindi niya ata naisip na maraming mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong ni Senator Rapi Tulfo. No, hindi lang siya. So yung mga Dabarkads, mga katulpo dyan, mga katulpo ang daming nagagalit sa amin ngayon nila Utol Crisulo. Kasi pinagtatanggol namin si Senator Rapi Tulfo. Una-una, disclaimer tayo. Ginawa namin to hindi para wala kami inaangad dito nakapalit. Kagustuhan namin to, hindi kami inutusan ha. Yun nga lang, kadalasan yung mga against Rapi Tulfo nasisita kami at kung ano ng pananakot ginagawa sa amin. Sabi ko, hayaan na lang natin yan.
At least doon lang tayo sa tama, no? Kung ano yung tama, yun ang i-push natin. Yung mali, yun yung supalpalin natin. Kagaya nitong vlogger na to. Totoo siya, ang tataas ng views nito, ha? Oo. Tingnan natin, no? Ngayon, sa sinasabi mo na hindi ka natulungan ni Senator Rapi Tulfo, parang kalokohan na. Kasi dito sa mga videos mo, malamang sa malamang, umaabot ka ng 500k per month. Tingnan mo, nung itong video niya na nireaction natin, nasa 966k. Magwa 1 million views na. Ilang minutes to? 90 minutes. 90 tuloy. 19 minutes. So tiba-tiba na siya dito sa revenue. Oh, so, kinabukasan nag-upload plastic ka Rapi Tulfo. Oh, may 91k. Tapos sumunod naman dinamay niya pa si Sara Duterte dito. May 5 minutes 163k. Ito na naman, may 300k siya, may 138k, may 125k, may 94k, may 156k. At ito, may ano siya, may 78k kahapon. Dito pa lang, ang laki na nang naitulong sa'yo ni Senator eh. Oh, totoo lang, nasa ano yan, pustahan tayo, revenue niyan, mga nasa 500k yan. But pataas ha, pataas, hindi pa baba. Vlogger ako, alam ko yung mga ganyan, pag ganyan mga views, taas kita niyan. So doon pa lang pala, natulungan ka na ni Senator Rapi Tulfo sa revenue. O, tingnan natin ha. O, inaalang natin yung volume. Tingnan natin kung may ads. Yung mga video. O, ayan o, may ads o. Ibig sabihin, kumikita ka. Anak ng titing. May ads, guys. Oo, lahat ng video may ads. So, ibig sabihin, kumikita siya kayo ng Senator Rapi Tulfo. Oo, kaya wag mo sasabihin hindi ka natulungan. Tulungan ka na. Tiba-tiba ka pa nga eh. So, ibig sabihin nito, lumalabas, parang ikaw ang gumamit. Ginamit mo yung mga kababayan mo. Oh, totoo lang. Parang ginamit niya rito yung kababayan niya. Kasi biruin mo ha. Sabi niya, kababayan niya, mga kasama niya. Sumbong sila doon. Tapos sa inyong nirereklamo siya, hindi sila tinulungan. Ngayon, tingnan mo yung views, diba? Lumalagapak na 500k pataas ang revenue nito. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, dito na lang tong video natin. Ano masasabi nyo rito sa napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan